Malipayong gabii kaninyong tanan mga kaigsuonan ug sa tanan nga nakapamati nining mao nga mensahe. Niya kita karon sa ikaduhang bahin sa Parable of the Talent ug pasumpay ni sa atong naisgutan mahitungod sa tulo ka tawo gihatagan og nagkalain-laing talento. Ay mo pagikalimot nga ang talent is basically a unit of currency for the Hebrews. But this also talent can be used so that the capabilities and skills or spiritual gifts that God has given to us can also be applied. At this time, we will use it really as money or the loaned money. Kindly open your Bibles in the book of Matthew chapter 25, verses 23 up to 29. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee, thou art an hard man, reaping which thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan tungod sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsuonan, niadtong milabay natong pagtuon, misintro ta sa gisulti sa Ginoo agalon ngadto sa gitagaan niya og 5 ka talento diin ang usa gitagaag 2. Diha ta nag-concentrate. Nakaganan siya og 5, ang gihatagag 5 nahimong 10. Nakaganan siya og 2, ang gitagaag 2 nahimong 4. Apan pariho ang gisulti kanila sa agalon. Ang sulti, Thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Muna ang gisulti, 5 ang ginansya, 2 ang ganansya, pariho ang gisulti. Matinumanon, maayo nga ulipon. Matinumanon sa gamay, hatagan siya og pagkapangulo o tinugyanan sa mas daghan pang mga butang. Nya sulod, apil ikaw sa kalipay sa imong agalon, sa imong Ginoo. Nindot ka ang paminawon. Karon mga kaigsuonan, tan-awon nato magsugod sa verse 24 ang natabo sa gihatagan og usa. Unya paminawan ninyo pagayo o ginumdumi pagayo nga mahimong 5 ang nahatag nimo, 2 ang gihatag sa uban o kaha usa ang nadawat nimo. Apan kining tanan angayan nga pagagamiton nato aron kini mo ginansya, aron kini maggamit pa sa pagpadayon o kaha matawag nato pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Sa lapi man ang atong gihisgutan, mao ni ang gihimo sa usa nga nakadawat og usa ka talento, usa ka salapi. Ang iyang gihimo tungod sa iyang kahadlok, tungod kay iyang agalon, usa man ka tawo nga matawag natong hard to please master, hard to please man, ang iyang gihimo para siguradong di mawala, mo na iyang una-una, di mahanaw, ang iyang gihimo gilubong.
Pagbalik sa iyang agalon, iya dayong gisultian. Wa man nangutanang agalon ug unsan siyang klase nga tao. Pero diretso lang ang ulipon nga miingon, nasayod gyud ko nga ikaw agalon ingon niini ang pagkatao. Unya ikaw ani sa di nimo tinanom. Sa ato pa nga agalon gusto gyud ganansya mao gyud ang gusto sa agalon. Busa ang iyang gihimo, iyang gikalot ang yuta, gilubong ang salapi, pagbalik siyang agalon, gikalot niya balik, gikuha, gitunol sa agalon. Ang usa, way ganansya, pero usa ra gihapon. Abi ninyo mga kaigsunan, gigamit sa agalon ang iyang pulong batok niya. Ingon ang agalon, nasayod man ka nga ako usa ka tawo nga gusto gyud mo kita sa akong salapi. Nasayod man ka nga ako moani sa di nako tinanom. Nasayod man ka ingani ang akong kinaiya. Imo unta nga gipadala, gibutang sa bangko. Imo unta nga gibutang sa trading aron nga bisan gamay og ganansya naa gihapoy ganansya. Mao ni karon ang atong tun-an. Adunay mga tao hatag og 5. Adunay mga tao tagaag 2. Man has different gifts, spiritual gifts, talents, capabilities. How I wish mapareho ko sa uban nga maayo mo wali. How I wish mapareho ko sa uban evangelist bisan asa ipadala mo wali mo evangelize. Apan ang naa sa ako pwedeng wa na apil ngadto sa gihatag nga daghan sa uban. Ug ang akong himuon, pasalamatan nako unsay naa nako, gamiton nako unsay naa nako aron inig abot sa agalon na apog ko'y maihatag nga dili lang dahon. Kung kahoy pa ko, kung punuan ko og kahoy nga prutas, dahon lang, way bunga. Og ang Ginoo miingon niini sa iyang agalon. Akong pagabasahon pag-usab ang naa sa 28. Take therefore the talent from him and give it unto him which hath 10 talents. Mga kaigsunan, morning natabo. Sa diha nga ang gitagaag usa, gibalik niya ang mao gihapong salapi, wa gyud na idugang. Wa gyud siya naipresenta. Ang gisulti sa agalon, kuhaa ang maong salapi gikan niya. Ihatag ngadto sa adunay napulo. Mark that word, 10. It would mean that the man that was given 1 talent, because of his failure to use his talent, even that 1, but he failed to use it, it will be taken from him and to be given to one that has 10 talents. Kung imong gamiton ang kapabilidad nga gihatag sa imo sa Ginoo, pwede na nga mo ganansya, mudaghan pa. Unya, pwede po nang dugangan kapagyon. Dili kuhaon sa imo ang kapital. Dili kuhaon sa imo ang ganansya. Apan dugangan pa ka og hatag. Remember, it was given to them. Unya, dugangan pagihapon. Mao na ang ato. Karon, application nato. Gihatagan ka og talento. Kapabilidad ba? Maayo ka mo tudlo og mga bata. Maayo ka og tingog. Apan kung pakyason nimo na paggamit, kuhaon na sa Ginoo. Unya, ang usa ka tawo nga nakabaton na, nagamit na, ni ginansya na, hatagan pagihapon sa Ginoo og dugang. So, this is the formula. When you have something and you use it, it will have a profit. It will have a gain. And you will be given additional.
from the Lord. But if you have a talent and you fail to use it, it will be taken from you and will be given to those who have been faithfully using their talent. Mao na kung imong kwentahon mo yung unsa man ni karon. Ang matabo ni ana igsuon, naa kay talento gamita pag-ayo. Unya, magulat na pug kag idugang sa Ginoo para nimo. Dili na kuhaon ang naa sa imo pag imong ginagamit, dugangan pa ka og mga kapabilidad. Busa linaw kaayo, klaro kaayo. Ang matinumanong maggamit ug unsay naa sa iya, dili kuhaon apan makaginansya madugangan, unya na paghilaing idugang ang agalon nganha sa iyaha. Isn't it great? Nga imo nang ginagamit, malipayon na ka nagagamit, dugangan pagyod. Mao na ang maayo. Unya, ang mga pulong nga gamiton sa di matinumanon, ay kagrabe mga kaigsunan. Ang sulti dinhi. His Lord answered and said unto him, "Thou wicked and slothful servant." Ang pulong nga wicked, dautan. Bad and wicked are synonymous. And yet, wicked is worse than being bad. Ang moingon ta di maayo, ang dautan, kuang gina, dili gina maayo, sala gina ang kadautan, panghimog kadautan. Ang bad or sinful, masinlaypon. Pag moingon tag wicked, dautan. Busa, dili maayo ang iyang nabatian. The wicked and slothful servant. Mo na tawag siya iha. Dautan, taspukan. Tapulan ba? Sobra ka tapulan. Mo na taspukan. O mo na gitawag sa iyaha, sa iyahang agalon. Di ta gusto nga mo na maitawag nato. Nindot kaayo tong moingon ta nga itong matawag ganita nga moingon good, faithful servant. Faithful over few things. He will be made ruler over many things. Pero ang kabaliktaran ni karon, wicked, slothful. Mga kaigsunan, makadungog tagngon nini, di kalikayan matandog yun atong balatian. Di kita malipay makadungog ani. Mao na hinungdan hagiton ko kamo. Unsa man ang gihatag kaninyo nga gasa. Ug kutawa lang inyo na madiskubrehan og unsa. Gamita gyud kana alang sa kahimayaan sa Ginoo. Have you tried to lead in the invocation? Kana bang opening prayer sa church? Kung wa pa, pag-volunteer. Have you tried giving an exhortation in your organization? Kung wala pa, pag-volunteer, ako'y sunod. Ya pangandami, ampui. Pwedeng sa primero, kinahanglan pa og refinement. Apan ang Ginoo mutabang sa imo. Nga magamit yun ang naa sa imo. Kay gihatagan ka og talento. Gihatagan ka gasa. Nga kung imo nang kanunay pagagamiton, ang Dios mapasidunggan, ang Dios, ang ngalan niya, matagan og himaya niya ang mga tao mapanalanginan. Balikan nato ang kadtong matinumanon, giingnan sila, enter thou into the joy of thy Lord. Ang gisulti ngadto sa dautan, sa verse 30 mga kaigsuonan nagaingon, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Itambog, ilabay, cast away, palayason. Mo ni mga pulong nga atong ma-imagine. Imbis sumunod ikaw sa kalipay sa imong agalon, ang iya karong nadunggan, iit sa puwera, pahawaa. Unya ingon pa dinhi, naay panaghilak, naay panagkagot sa ngipon. There shall be weeping, there shall be gnashing of teeth.
pili niini mga kaigsuonan. Apan ang panambag dinhi klaro kaayo. Dili ta magtinaspukan, dili ta magdinautan. Himuon nato unsa ang maayo, himuon nato unsa ang husto, kay bisan pulong lang nga gikan sa agalon magaingon, "Thou good and faithful servant." Malipay na kaay ta makabati niya na. Ilabi na inig-ingon niya, "I will make thee ruler over many things." Ilabi na gyud kung sumpayan niya, "Enter thou into the joy of thy Lord." Hinaot pa nga kini atong makita, bilinhon ka ang pagkamatinumanon. Asa man ka karon gibutang sa Ginoo. Unsa man ang imo karon nga buluhaton, himua nga adunay pagkamatinumanon. Mahimong pipila lang ang imong makaya, ang uban di pagyud. But just be faithful in the ministry that you have, and the Lord's name will be honored. I hope that in the end, you and I will also hear those words, "Enter thou into the joy of thy Lord." Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.